Hiking Last Part. May mga taong nawawala sa bundok at may mga taong pinabababa para magsilbing patunay na totoo ang nangyari. Hindi na maalala ni Ping kung ilang oras o araw siyang naglalakad. Hindi siya gutom, hindi siya uhaw. Parang nakalimutan ng katawan niya ang pangangailangan. Hanggang sa biglang nagbago ang hangin, may tunog, mahina, pero pamilyar. Sibilisasyon. Napahinto siya nang makita ang unang palatandaan, isang sirang karatula, kalawangin, halos mabura ang sulat. Bawal umakyat. Nung tuluyan siyang lumabas sa kakahuyan, tumama sa kanya ang araw. Masakit sa mata, parang unang beses niyang nakita ang liwanag. Sa kalsada, may humintong sasakyan. Nang makita siya ng driver, napamura ito. Diyos ko, saan ka galing? Hindi agad sumagot si Ping. Dahil sa totoo lang, hindi na niya alam kung saan nagtatapos ang bundok. Dinala siya sa baryo. Parehong baryo na dinadaanan nila noon. Parehong mga mata ng matatanda. Parehong lungkot. Nang sabihin ni Ping ang nangyari, ang apoy, ang mga bulong, ang pagkawala, walang nagtanong ng detalye. Walang nagulat. Isang matandang lalaki ang tumangulang. Tama, may isa talagang pinapauwi. Bakit? Nanginginig na tanong ni Ping. Para hindi makalimot ang bundok. Sagot ng matanda. Kailangan itong may nakakaalala. Makalipas ang ilang araw, may dumating na rescuers. Inakyat nila ang bundok. Bumaba silang luhaan. Walang bangkay, walang bakas ng camp. Walang 5 tao. Sa report, isa lang. Isang linya lang ang nakasulat. Missing. Presumed dead. Pero si Ping, presumed alive. Bumalik si Ping sa normal na buhay. Oo, sinubukan niya pero tuwing gabi, naririnig niya ang parehong tunog. Hindi bulong, kundi paghinga. Kapag ipinipikit niya ang mata niya, naaamoy niya ang sunog. Kapag tinitingan niya sa salamin, parang may aninong hindi sumusunod sa galaw niya. Minsan sa gitna ng katahimikan, naririnig niya ang boses ni Gabang. Tara, akyat ulit. Isang gabi na naginip siya, nasa tuktok siya ng bundok. May 5 apoy sa harap niya. Isa-isa silang nagsalita. Si Ujang, walang mukha. Si Gabang, baluktot ang ngiti. Si Katima, nakatingin sa lupa. At si MC, tahimik lang. Hindi pa tapos. Sabi nila ng sabay-sabay, nagising si Ping na sumisigaw. Pagkalipas ng ilang buwan, may nakita si Ping online. Isang post. Looking for campers. Unknown mountain. No signal. May litrato. Parehong bundok. Parehong trail. Parehong dilim. Nanginginig ang kamay ni Ping. Gusto niya mag-comment. Gusto niya magbabala. Pero bago pa siya makapag-type, may pumasok na mensahe. Ang isang simpleng tanong. Ikaw ba yung nakalabas? Sa huling eksena, nakaupo si Ping sa dilim ng kwarto. Patay ang ilaw. Sa likod niya, sa salamin, may munting apoy na kumikislap. At sa hangin, isang pamilyar na bulong.